At pangatlo, hindi may kakailangan ng mga salita na binitiwan ni Pangulong Trump noon man o ngayon na ayaw niya ng gera, nakakagulo lang ang gera, walang magbebenepisyo sa gera, maraming magdurusa sa gera, at sana yung polisiyang yon ay tunay ngang mapatupad niya sa buong mundo bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. So bilang big brother, sa tingin nyo hindi ititigil ng US yung kanilang foreign assistance? Tingin ko hindi, pero bawasan man o gawing mas efficient, posible. Tingnan nyo na lamang ang ginawa niya sa WHO. Mula $500 million, nakatawad sa naging $39 million. Sinong tatanggi nun? At ayon nga kay Trump, America first, panahon naman na siguro talaga, nagastusan nila at pagtuunan nila ng pansin yung mga problema nila sa loob ng bansa nila. At hindi yung parang pinakailaman na nila lahat at yung sarili nilang bansa ay hindi. Panahon na, ika nga ni Pangulong Trump, to start looking inwards before they go and start looking outwards. Is there a need para makipag-communicate ang DFA sa counterpart nila para I think we already are doing that. I think our ambassador is an able ambassador in the person of Ambassador Babes Romualdez, and I think, in fact, he has already obtained an audience with President Trump. I've seen pictures of our ambassador with the president-elect, even before he was sworn into office. He is doing his job, I believe, and we await, hopefully, positive results from his endeavors. Sir, are there pending bills that you believe require urgent attention? Well, may sinertify si Pangulong Marcos na BARM election postponement. Kinlose na yung interpellation kahapon at inaasahan namin na yan ay maaprubahan ng second reading ngayon para ma-third reading namin next week na hindi na ginagamit yung certification. Pero kung kinakailangan, gagamitin namin yung certification at nakausap ko na rin si Senate Minority Leader Pimentel. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM election so hindi bago kami mag-adjourn. Dahil pag mag-adjourn kami, wala nang sapat na oras para ito'y i-reset pa, kung yan nga ang pasya ng mayoriya, pag-resume namin sa May 20. Tapos na election. So 3 months, not 1 year. Sa ngayon, may amendment yata na gagawing 5 buwan yung postponement. Hindi pa rin 1 taon. 3 buwan, hindi 1 buwan. At ang pangunahing rason, ayon na rin sa security officials natin, ay para hindi masyadong manipis yung pagkakalatag ng security forces natin kung isasabayan sa panahon ng regular elections. Mas gusto nila, makafocus sila at daw ang panahon na kinakailangan nila para mag-refocus ng security forces dun sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Dahil kung i-reallocate yon, meron silang proseso ang kailangan pagdaanan sa Bangsamoro Transition Authority, may publication pa yon, tapos kailangan mag-adjust na naman ng balota at period of filing ng COMELEC dahil hindi sila nagpa-file ng kandidato kung sakasakali sa 7 seats sa Sulu. So, binibigyan lang ng sapat na allowance at leeway. Kesa naman bumalik na naman sila sa Kongreso at humiling ng dagdag na 2 buwan o 1 buwan pang extension. Yun yung ipapanukala mamaya bilang amendment. Siyempre pagbobotohan pa rin yan. Dadaan pa rin yan sa botohan. Pero ano yung sinertify as urgent, sir? Ang sinecertify kasi yung committee report. Ang nakalagay pa lamang dun sa committee report ay 3 months. Pero hindi naman ganun yun eh. Ang sinecertify yung bill in whatever shape, size, or form. Huhubugin yan dito. Tapos kung aprobado sa Kamara, i-adapt. Pag ayaw nila, magba-bycam kami. Tapos aprobahan yung bycam na magkabilang Kamara. Pero as far as you know, sir, amenable ang Malacanang or that is what Malacanang wants? It was Malacanang who suggested that. Yes. Sir, do you support calls for more public access to congressional records kasama po yung budget delivery? Ano ba ang walang public access? I'll give you an example. The BICAM is, I've been a chairman of the Finance Committee a long time ago. The BICAM is nothing secret.
Both panels agree on general outlines and then it's the staff that does their work. Madalas nga, niwala na yung mga kongresista ron dahil ang kailangan actual encoding. Yun yung matagal, yung pagbalanse ng mga amount. Pwede naman buksan yun at bukas naman yun. Kaya lang, walang makikita. Pero bukas naman yun. Wala namang nagbawal. Sa katunayan, wala naman nga media nagtangka naman na magpunta eh. O nagtanong kung nasaan yun. Dahil puro encoding ang ginagawa. Kadalasan, secretarial work lang yung trabaho sa BICAM. Matapos pagkasunduan ng Kamara at ng Senado. Di ba magkaibang bersyon? So kailangan nilang i-reconcile yun. Kadalasan, puro figures lamang yung pinag-uusapan at general outline kung paano at ano ang gagawin para ma-reconcile yun. Kung may naiwang balanse pa, yun lamang ang pag-uusapan muli ng magkabilang chairman, pero yung general principles ay nando na, pinagkasunduan na. Sir, yung mismo, Pero walang problema doon. sir, yung mismong budget daw ng House at ng Senate, yung budget niya, hindi ino-open daw for public viewing sa YouTube, wala daw lang. Aalamin ko, ngayon pa lamang ako hahawak kung sakasakali ng panibagong budget. Inabutan ko lamang yung budget na sa nagdaang taon, mula nung naging Senate President ako, pero wala akong alam na ganun. Pero itong unang budget na taong ito, titingnan ko kung tama nga yung sinasabi mo, na hindi sa bukas kung sakasakali. Nandun na si Coco? Nandun na si Coco, ha? Oh, wala pa buli. Confirm. Sir, yung compensation, okay na? Ha? Yung right sizing, May mga hahabulin muna kami today kasi holiday bukas na ma-second reading namin. Yung right sizing, kaya pa naman namin ma-second reading next week siguro. Tapos hopefully, kung may botohan, third reading pag-resume namin. May 6 na session days pa naman kami. Ano? sir, on the sir, yung Wala. Yung right sizing, wala. Tsaka tingin ko, Pero sa kanila gagawin. sa kanila galing yun. Pero walang cert. LEDAC bill yun. LEDAC bill yun. Yes, ma'am. yung nag-grant po ng Mhm. Filipino citizenship kahapon. So, sabi po ni Senator sa imbes na grant ng Filipino citizenship, dapat iniimbestigahan because of this alleged overrides. Well, pwede niyang gawin yun. Nagbotohan ng Senado kahapon, nagbotohan ng Kamara, bumoto sa laban doon. Karapatan niya yun at ginagalang ko yun. Pero ba't na-approve agad, sir, kung may mga ganong red flag dun sa... Bawat panukalang batas, hindi naman lahat sumasang-ayon, ikaw naman. At hindi porkit may reserbasyon, ay siya na masusunod. Kaya nga demokrasya at mayoriya ang sinusunod. Pinagpasa ng mayoriya na hindi sumasang-ayon sa kanya. Or wala namang pumipigil na mangyari at gawin yon kahit na may basihan man o wala. SP last tayo, isa si A, may pending pa ba kayo si PCO Secretary? Anong pinag-uusapan natin? Si A, appointment, sir. Hindi pa nagsasubmit. Inihintay namin. Kaya wala kaming hearing ng CA ngayong linggong to. Pero karamihan ay military officials, foreign affairs officials, at yung secretary ng Space Agency. Dahil sumulat kami sa Executive Secretary's Office, Office of the President, dahil sang-ayon sa batas, dapat dumaan siya ng confirmation proceedings. At sinumite na nga ng ES Office at OP yung kanyang mga papeles for confirmation with the Commission on Appointments. So siya siguro yung secretary level na dadaan sa amin. Hindi ko alam, wala pa yata sa amin. Wala pa akong balita, hindi ko nakita sa listahan kahapon. Bye-bye, thank you.